Hello mga kaibigan, meron tayong na-tune na tapos ko na, ngayon ko lang maalala mag-video, no. Ang problema nito mga kapatid, yung makina niya B1 engine Kia Pride 1995, no sir? Yes po. Yan si Sir Ronel from Bani. Matagal na ito nag-message sa akin, ngayon lang naharap kasi nandito din kami sa Bulinaw, nandito ako sa Bulinaw, kaya dinala na rin, timing din na nandyan sila, naliligo. Kasama ang pamilya niya at kasama ko rin yung mga kaibigan ko, pamilya din. Then ang nangyari dito mga kaibigan, no, parang ikukwento ko na lang siya. Mali lang yung connection ng vacuum na ginamit. Iisa lang kasi yung pinaganang vacuum mga kapatid. Kasi dito sa ating vacuum advancer po, ulit-ulit na ito sa Kia Pride, ito yung ported, ito naman yung manifold. Ngayon, isa lang yung hose niya na ikabit yung manifold mga kapatid doon. Galing kinuha sa ilalim ng karburador. Andyan. Kaya manifold yon. Gagana yon. Maghihigop yon na naka-idle yung sakyan. So, ang tendency, may vacuum siya. Hahatakin yung ng advancer yung distributor para mag-advance during idle lang. Kaya pag nag-rev ka, patay yung vacuum. Ang mangyari, aatras, magdi-delay yung timing. Saka lang siya mag-aangat ulit sa mechanical advancer niya. Kaya ang epekto ng mga kaibigan, pag umapak ka ng silinyador, jerking, kakadyot yun. Tapos pag nakuha mo na yung tamang RPM, saka lang siya bibira ng mawawala yung jerking. Yun ang issue nito. So kinorek lang natin, ported, kasi ang ported na line ng vacuum sa karburador ng Kia Pride mga kaibigan, yung nasa likod, yan. So kinorek ko lang. Di ko na ginalaw actually yung timing niya kasi tama naman yung timing. Nasa 15 degrees before top dead center kasi ported lang yung pinagana. Pero pag may yan, may manifold, pag nagana yung manifold, 2 degrees lang yan. 2 degrees before top dead center. So, shout out din pala kay Sir Prideger ng Nueva Ecija. Di ko alam kung kilala niya ako. Siya kilala ko. Sa kanya galing yung Kia na ito. So, pang ilalim, okay, maganda yung makina. Goods na rin na nabili ni Sir. Yun lang, medyo nagka-problema lang tayo sa vacuum, no? Pero the rest, okay na. Tiniming natin sa pamagitan nitong pag-correct ng advancers niya. Sa carburetor din, ganun din. Medyo kinalikot lang natin ng konti yung air and fuel mixture screw. Kasi kanina, rich. Pagka ni-rev, talagang makita mo usok na itim. Which is safe naman yun, no, mga kapatid. Safe yung usok na itim. Ang worst lang, yung white saka blue. I mean, magagastos ka doon sa white saka blue. Okay, lalo pag blue kasi piston ring. Okay, kung medyo mababaw lang yung problema, pwedeng valve seal lang. At saka linis lang sa taas, pwedeng valve seal kapag ka blue smoke. Pero pag hindi pa rin nawala yung blue smoke, piston ring na yan o kaya wall cylinder. So, yun lang naman yung mga nun. Pero pag white naman din kasi, kadalasan naghalo na yung coolant or yung brake fluid, pupasok na kasi ito. Pag nasira kasi yung gasket dyan sa master natin, yung karga ng brake fluid, maglilik yan kasi ito pahigop, vacuum yan eh. Hihigupin yan, sasama yan sa sistema, hihigupin yan, papuntang manifold, kaya mag-uusok ng puti. Ano lang yun, pagka ganun, medyo gagastos ka lang sa dito sa mga gasket ng brake master mo. Pero kapag ka wala dyan yung leak at white smoke, walang leak dyan, nagwa-white smoke ka, ibig sabihin, nagsusunog ka ng coolant. Ibig sabihin niya mga kapatid, pwedeng cylinder head gasket na yan. Nakakalusot yung tubig doon sa combustion chamber, kaya nasusunog yung tubig, which is, pag nasunog mo yung tubig kasi, pag nag-steam ka, diba, ang usok nun puti. Yun. Ganon yun mga kaibigan. Pero pag blue smoke, nagbo-burn ka ng langis. It's either yung langis na yun, nanggagaling sa iyong valve seal, sa valve steam, pumapasok doon sa combustion. Less gastos lang yon, mababaw na gastusan lang yon, mga nasa ano lang yon. Sabi natin 1.5, labor 1,000, pyesa na ikabit 500, ganon. Tapos kung malala, yun na yung sasabi ko, piston ring. Okay? O kaya may problema mismo sa wall, sa cylinder wall, gas-gas na. So, yun, bababa talaga makina, idudukot or ibababa. Gagastos ka doon. At yun lang naman pag mausok. Minsan din nagkukos ng blow smoke ito.
yung PCV kasi naghihigop din ng langis yan, kunti lang naman pero minimal, which is ano lang naman na usok yun, kumbaga tolerable lang yun kasi yung langis din dyan nakakatulong din yan pag nagiging mist din kasi yan pasok sa manifold para doon kumapit yung dumi, kaya kailangan mo maglinis din ng intake manifold sa diesel. Ganun din naman sa digasolina, pero sa digasolina kahit hanggang 100 km lang pwede kang saka ka lang maglinis, pwedeng ganun. Pero pag diesel engine kasi every 50,000 kilometers lang kailangan mong linisan. So yun lang naman mga kaibigan, no? Napaka basic lang yung ginawa natin dito. Ginagawa ko na yun sa ibang tutorial sa paggana, sa pag-correct. Talaga lahat ng lumalapit sa akin sa problema ng kanilang jerking, yung kadyot, yung walang arangkada, pag binira mo ng gasolina, ang takaw-takaw sa gas pero ang hina ng power. Kadalasan mga kaibigan, sa vacuum advancer talaga yan. Mali yung connection at saka sa timing, delay. Kaya kulang sa power, ang tendency dahil nakukulangan ka sa power na gusto mo, aapak ka sa gas. Kaya yun, matakaw ka sa gas. Tapos, nagba-black smoke ka, rich, amoy gasolina yung usok. So, thank you for watching. The rest okay naman, maganda pa yung unit, walang bulok sa ilalim. Makina okay, malinis din. Ni-refresh yung makina bago nabili ni sir. Yun lang, medyo may ano lang tayo sa connection, meron lang tayong mga kinorek. Okay mga kaibigan, thank you for watching. Shoutout din ulit kay sir. Yes sir. Kanina kay sir Ronel. Ayan. So, na-test drive niya na rin itong sasakyan. Siyempre, goods naman na satisfied naman siya. Kasi nawala naman yung sinasabi niya na ano na yung issue nun, sir? Jerking pag pababa, naka tresera or kwarta ka, medyo magji-jerk siya. Kailangan mong gasolina. Ngayon, magpi-freewheel na siya kahit tresera, kwarta mo na pababa. Wala na yun. Tapos, matakaw din sa gas. Nawala rin yung napansin niya rin matakaw sa gas. Black smoke niya. Kasi yun yung talagang problema ko. Oo. Munti ko na palitan yan. Actually, sabi ko nga, pag black smoke, safe lang yun. Opo, sa carburetor tuning lang yun. Tandaan nyo yung mga kaibigan, pag black smoke, huwag kayo masyadong may stress kasi tuning lang yun sa carburetor. Lalo kapag di carburetor, air and fuel mixture screw, rich lang yun mga kaibigan. Doon kayo matakot sa white smoke, saka bluish smoke. Yun, talagang medyo gagastos talaga kayo doon kasi kailangan may gagalawin sa makina. Pero pag black smoke, basic lang yan. Air and fuel mixture screw, kailangan mo lang galawin. Paluwagan mo para maging lean. Dadami hangin, kukunti gas. Pero syempre, optimal ang gagawin natin. Gitna tayo. Yung tama lang yung hangin, tama lang din yung gas. Kaya, ang resulta nun, kulay ganito yung tip ng spark plug, kalawang. Kung nakita niyo yung sunog ng Kia Pride ng spark plug ko nandito sa channel natin, makikita niyo dyan mga kaibigan na kalawang talaga yung kulay ng tip ng spark plug. Kapag ka-reach naman, maitim. Pag nag-burn kayo ng langis, maitim din yan. Kaya perfect talaga niyan, yung optimal kung tawagin, ganyan, kulay kalawang. So yun lang. Thank you for watching, DIY Master PH at si Sir Neil from Bani. Satisfied. Okay, thank you sir. Alright, bye bye.